Part 7. Naging busy ang lahat para sa akin. Hindi man ako sumali sa trial practice ay alam ko naman ang gagawin ko. Sobrang busy na din si Bobita. Ilang beses na din akong halos mapag-alitan ni Dave. Alam kong nagtitiis lang din siya. For some reason, I'm not as good as my sister when it comes to paperworks. He will be away for 2 days and he will be back for the opening event. Kaya naganap ang overtime dahil wala siya sa mga sumusunod na araw. Hindi ko pa rin malilimutan ang gabing iyon. Mabuti na lang din at nakaraos ako. Panay ang iwas ko sa kanya, dahil alam kong bibigay ako pagdating sa isang Dave. Nakahinga lang ako ng maluwag ngayon, dahil wala siya sa opisina. Ang unang araw na wala siya ay kakaiba. I thought I'll be happy but it seems like I missed him so much. Sabihin man natin na perfectionist siyang tao. Namimiss ko rin pala. Umiling-iling na ako habang pinagmamasdana ang litrato niya sa mesa. Nil-iPad ko kasi ang maliit na succulent malapit sa bintana. Simula nang ginawa ko ito ay kumapal na at may bago ng tubo. Oh, di ba ang healthy mo na? Tugon ko sa maliit na halaman. Para lang ding tanga. Sana nga pala binigyan kita ng makakasama dito. Gusto mo? Sige, bukas may ipapakilala ako sa'yo, baliw kong ngiti sa maliit na halaman. If someone will see me now, they might think I'm crazy enough, because I'm talking to this tiny little plant. Who cares? Ganito na ako at meron din akong halaman sa loob ng bahay. Marami na nga sila, mumurahing collection ni ate. Nalito patuloy ako kung alin sa dalawa ang pipiliin ko. In the end I took the 2 of them with me at work. Nasa maliit lang din naman na paso ito. Naisip kong ilagay ang isa sa mesa ko, at ang isa sa mesa niya. Sa katabi ng nag-iisang succulent doon. Masaya akong pumasok sa loob at agad na nilagay ito sa tabi. Nilagay ko rin ang isa sa mesa. Hindi ko maintindihan pero cactus ang hapili ko. Mukhang bagay naman ang dalawang to. Isang cactus at isang succulent. In short, cacto at suko. Umiling na ako. Natatawa na akong tinitigan ito sa lamesa niya. Pinagtabi ko na ito kasama ang litrato niya. Final showdown mamaya para sa grand opening bukas. Bibisitahin ko lang din si Bobita sa event. Alam ko kasing naghahanda na siya, at para makita ko na rin ang ramp stage. I'll try to do my catwalk on my own. Bea, ano handa ka na? Taas kilay niya. Halos patakbo, ikot, at kung ano-ano pa ang mga kilos niya ngayon. To think my event organizer namang kinuha ang kumpanya. Pero kilala ko rin si Bobita. Hands din naman siya. Nakita ko pa ang pag-test nila sa ilaw para sa stage at ang ganda. Ang damit mo handa na. Pero bukas pa ihahatid ng designer. Sino ba ang gumawa? Excited kong tugon. Sino pa ba? Ang nag-iisang Arthur. Nahinto ako sa pagkuha sa iilang gamit sa gilid at nilangon siya. What the heck? Are you kidding me? Ang buong akala ko kasi ay normal lang na damit ang susuotin ko. Hindi ko naman inakala na galing pa talaga fashion ito. Ang swerte mo, ganda. Patay na patay ata sa'yo ang dragon, halakhak niya. Ngumiwi na ako. Halatang nagbibiro kasi siya. Umayos na siya at nakasunod lang din ako sa kanya. Wala bang magpa-practice ngayon sa stage? Mamaya pa. Ano, gusto mong subukan? Umikot na siya at tinawag ang operator. Please put the lights and music for a trial. May irarampa akong modelo. Okay, go. Utos niya sa isang staff at mabilis itong humakbang palayo. Come here, Bea. Sumunod na agad ako sa kanya. Umikot lang kami sa backstage na kung nasaan nakahilera na ang bawat studio na gagamitin para bukas, at ang iilang damit na gagamitin. Napangiti lang din ako. Pumili lang din si Bobita ng isa at inabot sa akin ito. Go change. Bilis. Sure. Sabay kuha ko sa kamay niya. Pumasok na ako sa change cubicle. Kung modelo ka nga naman, ay okay lang magpalit agad sa harap ng bawat isa. Lalo na pag mabilisan talaga. Mabilis lang akong nagpalit. Isang ikot lang din ang ginawa ko sa harap ng salamin. Buhaghag ang buhok kong kulot ang dulo, at medyo ginulo ko lang to. A long silver nightgown with a sexy all-open back. Mahaba din ang slit sa gilid at open cleavage. Sinuot ko na ang 6 inches high heels na kulay ginto. Kapares ito ng damit.
At mabuti na lang din dahil kasya sa akin ito. Lumabas na ako at kumaway kay Bobita, na ngayon ay nasa baba na ng stage. Okay, ready, Bea? Sumenyas na siya sa staff sa itaas para sa ilaw at musika. I plaster my alluring model fashion smile and prepare myself. Hindi naman ito nakakakaba, dahil kami pa lang naman ang nandito. Mabuti na rin to para masanay na ako bukas sa event. Rinig ko lang din ang pagbilang ni Bobita ng hanggang 3 at dahan-dahan na lumabas na ako sa stage. Nakafocus agad ang ilaw sa akin at pasimpleng naglakad ako. I always have my best walk and I always think of the good days that I've been through, while doing my modeling training from a long time ago. Pumalakpak lang din si Bobita at sumigaw na. Nabaliw na ang bakla. Ba't pa sisigaw kami lang naman dito. Hindi ko tuloy makita ang mukha niya, dahil sa sinag ng ilaw na nakafocus lang din sa akin. Simple lang ang lakad at umikot ulit ako bago patalikod na naglakad. Hanggang sa makapasok ulit sa likod ng backstage. Well done, Bea, ganda. Palakpak at tili niya. Lumapit na ako sa kanya. Hindi pa muna ako nagpalit ng damit. Ano, okay lang ba? May gusto ka bang idagdag sa ginawa ko? Nakangiti akong tinitigan siya. Maybe you move a little bit more here, Bea, sabay turo niya sa center stage. Tumango na ako. And also when you do each side, slowly turn around, my dear. Mas maganda kung matatagalan nilang makita ang likod mo. Ano, ngiwi ko. Natawa agad siya. Just do it, okay. Taas kilay ng bakla. Okay, if you say so. That's my model. Hahakbang na sana ako nang may biglang tumikim sa likuran namin. Napalingon lang din si Bobita sa kanya. Sir, Jazz. Saad ni Bobita. Yumigting lang tainga ko at hindi na ako lumingon. Are the models ready? Are you all ready for a practice, sir? Tumikim ulit siya. Yes. Good. The stage is ready. Pinarampo ko rin kasi ang modelo ko, si Bobita sa kanya. Humakbang na ako papalayo at mas binilisan ang lakad. I don't care. As much as possible ayaw kong makita ang mukha ni Jazz. Naiinis ako sa pagmumukha niya. Parang ang sarap itapon ng takong sa mukha nito. Inis kong hinubad ang damit at mabilis na binalik ito. Nagmadali na ako, dahil alam kong gagamitin na nila ang backstage. Tamang-tama lang din ang labas ko, dahil papasok na sila sa loob. Hinanap ko si Bobita, pero di ko makita, kaya umalis na agad ako sa paligid. I don't want to see him. Not yet, not now, maybe tomorrow. Kinabahan man ay kinalma ko lang din ang sarili. Ang dami ng tao ngayon at punong-puno na ang buong studio. Nakamamangha ang iba't ibang personalidad na nandito at sadyang may iilang taga-media pa. I just never expect this. I thought it will just the same thing that I know. Hindi pala, ibang klase nga naman, ang mga Montenegro sa lahat ng bagay. Hindi ko pa suot ang damit ko. Naka-skinny jeans at white off-shoulder top fitting pa ako. Inayusan na ako sa isa sa mga makeup artist namin kanina. Pinona na kasi ako ni Bobita. Baka raw makalimutan niya, dahil sa sobrang daming kaganapan. After 2 hours, everything is complete and the show is about to start. Matagal pa ako. Pagkatapos pa ng lahat ng mga eksklusibong modelo. Namanghalang din ako sa lahat ng mga VIP na nandito. Nakita ko rin ang isa sa pinakatanyag na model sa bansa, si Chrissy. Ang pagkakaalam ko ay siya ang final closing na kasama si Dave Montenegro. And speaking of him, hindi ko pa siya nakikita. Nakarating na kaya siya. Kanina pa siya hinahanap ng mga mata ko. Pero hindi ko naman mahagilap. Bahala na nga, I know he'll be here, sooner or later. Hindi naman siya pwedeng wala. Sa kumpanya niya ito. Magsimula na, naging tahimik na ang lahat at ang tanging ilaw sa stage, musika sa paligid, at kinang ng mga kamera. May iilan na reporters at media. Nandito rin ang exclusibing front magazine ng Pond Corporation. Nakisali ako sa karamihan at mariin na tinitigan ang mga nasa VIP. Namangha lang din ako. Bea, sa backstage na, si Bobita sa akin. Oo, teka lang muna. Susunod na ako. Hinanap ko pa kasi si Silo. Saan ba siya? Kanina pa kasi ako paikot-ikot ng kakahanap sa kanya. Hanggang sa napagpasyahan kong pumunta na sa backstage. Kitang-kita ko pa ang karamihan sa mga modelo na nandito.
Bea, si Silo, kanina pa kita hinahanap Halika ka na bilis. Malapit na tayo, hila niya sa kamay ko. Nakabihis na siya, samantalang ako wala pa. Bea is here, madam. Pasensya na, si Silo sa kanya. Tumaas lang din ang kilay niya sa akin, at tinitigan pa ako mula ulo hanggang paa. I know her. She's the famous fashion designer from Pond Fashion, si Irene De Lamar. I'm sorry, and I'm a big fan, ngiti ko sa kanya. Sit down, tigas sa boses niya. Umupo na ako. Kasalanan ko nga kung ba't pa nahuli ako dito. Sumenyas na si Silo at lumabas na sa dressing room. Agad lang din akong inayusan ni Miss Irene. She's very known for her artwork in fashion. Sikat, magaling at likas na tanyag. It's in their bloodlines, as her mother is the famous fashion designer from Paris. Ilang buwan na kayo ni Dave? Seryosong tanong niya. Napatingin agad sa mukha niya sa malaking salamin sa harap ko. Halata na hindi nagbibiro ito. Naguguluhan pa tuloy ako. Ha, she just smirked. Hold on to him tightly. Hindi ko gagawin ito kung hindi sa isang Montenegro, Bea. Hindi na ako nagsalita. I'm so confused and her question didn't sink into my mind. Lutang pa kasi ang utak ko ngayon. Tahimik din siyang inayusan ako at pinasuot ang damit sa akin. Marami pa siyang ginawa dito. Namanghalang din ako sa sarili ko ngayon. Ibang tao ang nakikita ko at hindi ako. Bea is next saad ng staff. Tinitigan niya muna ako ng ulo hanggang paa. Ang suot kong damit na mismong gawa niya ay napakaganda. Hindi ko nga rin nakilala ang sarili ko. Mas napalunok akong bigla at kinabahan na. Go, Bea. You're the face of Pond Corporation and show them that Dave Montenegro was right to have chosen you. Ngumiti na siya at napanatag ang kalooban ko. Slowly I hold my posture while waiting in the backstage. I can even see the VIP ones that are sitting in the front. Nakatingin ang halos lahat ng mga modelo sa akin ngayon. Ako na kasi ang panghuli bago rarampa si Dave at Chrissy. Ready, saad ng lead organizer sa akin. Tumango na ako. Ang kinang ng ilaw at mga kamera agad ang tumama sa kabuuan ko. Aminin ko, sobra ang kaba sa puso ko ngayon na halos sasabog na ito. I'll be twisted to death if I don't do this right. So I plaster my best smile and walk with confidence. I even counted 1 to 100 in my mind while walking straight to the camera in the front. Until I saw him in the VIP stage, si Dave Montenegro. Nahinto ako sa gitna at tinitigan siya. Mas kinabahan ako. Tumayo siya at mariin na ngumiti. His smile alone sent a warm greetings all over my body, and that perfectly suits me. Nang umikot ako at pabalik na tumingin sa kanya. Para sa akin siya lang ang tao sa paligid at wala nang iba. I walk sexy away from the crowd as and they're all watching behind me. Nakahinga lang din ako nang maluwag nang makarating sa backstage. God, that was awesome, Bea. Si Bobita, katabi niya si Ms. Irene at tipid na ngumiti sa akin. Napansin ko agad si Arthur Montenegro sa gilid niya. My offer is still valid, Bea, sa baritonong tugon niya. Really? Taas kilay ni Irene sa kanya. He shook his head and smirked while looking at Irene's reaction. Natawa lang din si Bobita. Ready, darling? I'll have you as my escort, he whispers. Ang init sa palad ng kamay niya agad ang dumampi sa balat ng tagiliran ko. Kinabahan pa ako at tiningala siya. Dave, mahinang tugon ko sa kanya. Mas humigpit lang din ang yakap ng kamay niya. I thought Chrissy is your escort, tanong Arthur sa kanya. Why choose someone for me when I have my girlfriend here, sa matinding titig niya sa akin. Nanlaki lang din ang mga mata kung tinitigan siya. Napaawang pa ang labi ko sa sinabi niya. How? Great. Wala akong naalala na boyfriend ko siya. Ngayon lang din Umiwas ako ng titig at nilangon si Bobita. Halos malaglag na din ang panga niya sa sahig. Hindi rin siya makapaniwala sa narinig. Umiling-iling lang din si Arthur sa gilid, at bahagya pa siyang natawa. Lumapit lang din si Miss Irene sa akin at mas inayos ang damit ko. See, Bea, I've told you, ngiti niya. I even swallowed hard while looking at her. She even fixed Dave top for the last time before she turned her back on us.
Una nang lumabas ng stage si Arthur kasama si Miss Irene. Tinawag na kasi ang pangalan nila. Rinig ko pa ang palakpak ng karamihan. Bea, yumigting lang din ang tenga ko at nilingon siya. Si Jazz, at kasama niya si Donna. Parang ang sarap sampilan ng dalawa. Pero hindi ko na siya pinansin at tumingala lang akong napatitig kay Dave, na ngayon ay napatiimbagang na nakatingin kay Jazz. Mas humigpit lang din ang paghahawak niya sa baywang ko. Do you know each other? Si Donna sa kanya. My brow lifted and I rolled my eyes while looking at Dave. He even smirked while looking at me too. Napansin niya ang inis ko at parang nababasa niya ibig kong sabihin. Nakakainis lang din ang dalawang ito sa likod namin. Are you ready, darling? Sa mapang-akit na boses niya. Tumango lang din akong nakangiti sa kanya. Humawak na ang dalawang kamay niya sa akin, at humarap siya sa akin ng husto. Kinabahan na ako habang tinatitigan siya. The heck, Dave, what are you up to? He squeezed me tightly and he tilted for a kiss. Nabigla ako, pero pumikit na din ang mga mata at dinamalang ang halik niya. Hinayaan ko na siya. Rinig ko ang tawag ng MC kay Jazz, at tumikim na lumabas sila sa stage. Napaatras si Dave at mas nahatak niya ako. Yamakap na din ang dalawang kamay ko leeg niya. We kissed and we never care. This is probably the most beautiful scene for me. No, he's not yet my boyfriend but here I am, I mean here we are kissing in front of everyone. Nang tinawag ang pangalan niya ay umalma na ako. Dave, I whisper in between our kisses. Rinig ko pa ang sigawan at hiyawan ng lahat. Mas diniin lang niya ang labi sa akin. Hanggang sa naging maingat na ito. And then, he slowly let go. He wiped my mouth with his bare hand and smiled sweetly at me. Mariin niyang nilagay ang kamay sa baywang ko at humarap na kami sa lahat ng tao. Napaawang lang lalo ang bibig ko, dahil ngayon ko lang napansin na nakalabas na pala kami ng stage, at kitang-kita ng lahat, ang nangyayari sa aming dalawa. Napako ang lahat ng kinang ng kamera sa amin, at ang ingay sa paligid ay nakakabingi na. They're all cheering in squads and are shouting for his name. Napayuko na ako. Oh goodness me, God save me. Bulong ko sa sarili. Confess, who was that? Nakita niyo ba ang halikan nilang dalawa? Ang landi ng babae. My God, para naman kayong mga Diyosa. Ang sabihin niyo inggit lang kayo. Well, kung ang isang Dave Montenegro lang din bibigay na ako. With money, fame ang everything, ang swerte ko. Even though that was embarrassing. I've heard sekretarya niya yung babae. OMG, ganoon ba? Gosh naman, ang taas naman ng ambisyon ni girl. Kayo naman, pampalipas oras lang iyon ni Dave, ilang babae na ba ang naekama niya? Kasali na ako. Nakapikit ang mata ko habang nakikinig sa kanila. Hindi pa ako lumabas sa cubicle. Nasa loob ako ng pambabaeng banyo. After the fashion show I ran away for an excuse. I just need to release my tensions here in the bathroom, but it seems like it's the worst place to be in. Rinig ko ang bawat chismis nila, kaya hindi pa ako makalabas talaga. Hanggang sa tumahimik na ang paligid at rinig ko na ang pagsara ng pinto. Lumabas na ako. Wala nang ibang tao at ako na lang din. Maingat ko nang hinugasan ang kamay ko. Binilisan ko na, baka kasi may pumasok na naman at magchismisan pa. Come to think of it. That was embarrassing, Bea. Why the hell I can't say no nor push him away from me? Hindi ko ba kayang hind iyan ang halik niya? Ganito ba talaga kalala ang epekto niya sa akin? The heck? I've asked myself and I clearly knows the answer. Tanga lang din. Pinatuyo ko na ang kamay sa dryer at lumabas na. Nakatingin naman sa akin ngayon, ang mga babae sa gilid, at mga modelo pa ang iilan sa kanila. I am still wearing the creations of Miss Irene, and most of their stares darted on me. Mas inayos ko ang sarili sa paglalakad. As far as I know I didn't do anything. If the kiss was an issue, then let it be. Wala namang girlfriend is Dave at gayon din naman ako, wala rin akong boyfriend. What's wrong with that? Wala diba? Ba't ang iba makatingin ay nagmamagaling na? Bahala nga sila. Bea, si Bobita. In fairness ang galing mo best friend, si Silo. Pero agaw eksena ang halikan nyo. Kayo na ba? Ngiti niya.
Napalunok akong tinitigan si Bobita. I know he knows what's happening that even myself didn't know the real deal. Oo, sila na. Maglalapangan ba naman ng ganoon kung walang nararamdaman, pagtatama ni Bobita sa tanong ni Silo. Umisang hakbang na ako, pero huminto na rin. I don't know where to go and probably, the best thing to do is to get away from here. Away and out from all of these people. Hoy, you can't go home just yet. Not yet, Bea, si Silo sa akin. Napatingin ako sa hawak niyang ladies drink, kaya kinuha ko na at ininom ito. Natawa lang din siya sa inasal ko. Naging busy ulit si Bobita, napansin ko lang din na ang dami nang lumapit sa kanya. Doon tayo, marami pang drinks. Come on, hila ni Silo sa akin. Tinitigan ko pa ang sarili bago pumili sa ladies cocktail. I don't want to ruin this beautiful long gown dress. Kaya ang champagne lang din ang kinuha ko. Ang red wine talaga ang gusto ko. Pero ayaw kong mapatakan ang suot ko nito. Isang lagok ko lang itong ininom at kumuha pa ng isa. Kumain ka muna. Napatingin lang din ako sa finger food na hawak niya. Umiling na ako. I'm not hungry, sabay inom ko ulit sa pangalawang baso. While everyone is busy, I didn't notice his presence behind me. Where have you been, darling? Sa nakakakiliting boses niya. Pumikit na ako. Ba't ba kasi ganito ang kilos mo, Dave? Kung pwede lang layuan na niya ako sa gabing ito, please. Lutang na kasi ang isip ko ngayon, dahil sa chismis na naririnig ko. Ha, yeah, I know. Alam kong bawal naman talaga ito. He's my boss and I'm his secretary. Oh wait, may mali. I'm clearly not his secretary and I can't remember signing a contract in this company. I'm a mere reliever, a temporary at stake. Ha, ang saya. Ang swerte ko talaga. Hindi pala, malas ko talaga. Bakit? Kunot noo ko. Come here. I'll introduce you to Dad. Nanlaki lang din ang mga mata ko. Introduce me to his dad. Nagbibiro ba siya? What? Kinuha lang niya ang hawak ko na champagne at nilapag itong muli sa mesa. Mahigpit niyang hinawan ang kamay ko. Mas nalilito na ako ngayon. Ang alam ko lang din ang daddy niya ang kinatatakutan ng lahat. Iyan ang sabi sa akin ni ate. Excuse us, Silo, tugon ni Dave sa kanya. Go ahead. I'm okay here, kindat niya sa akin. Wait, reklamo ko. Ayaw ko sanang sumama pero mabilis lang niyang hinawakan ang tagiliran ko. Napatingin pa ang iilan sa amin na nandito. No more drinks for you, bulong niya sa tainga ko. Hindi pa naman ako lasing I know, but that's more than enough for me. Okay. Ngiti niya sa akin. Napalunok na ako nang makita ang seryosong mukha ng ama niya. Nakatingin pa sa amin ito. He's with his business buddies and they all look so decently scary to me. Pakiramdam ko kasi hindi ko nababagay dito. Mas kinabahan na ako nang tumitig ng husto ang ama niya sa kabuuan ko. Dave, saad ng isa na katabi ng ama niya. Tito Rico Fuentebella, nagbigay galang lang din si Dave sa kanya. Ngumiti na ako sa kanila at pati na rin sa ama niya. Pero sadyang matigas ang mukha nito. Para itong isang dragon na kayang lumamon ng buhay na tao. Kinabahan lang din ako. Mariin lang na hinaplos ni Dave ang likod ko. Napanatag ako sa ginawa niya. Ang init ng kamay niya sa balat ko ang nagpakalma sa akin ngayon. Napako lang din ang mga mata ko sa gintong tungkod ng ama niya. Bea, Dad, magandang gabi po. I smile at him. His dad clears his throat while looking at me. He never held his hand for a handshake. Kinagat ko na nga ang pangibabang labi ko dahil nang inag na ang tuhod ko sa kaba. So you're indeed a Bea, tugon ng tito niya. Is she your secretary, Dave? Matigas na tanong ng ama niya sa kanya. No, Dad, she's my girlfriend and at the same time my temporary secretary. You don't mix relationship in business, son. I know, Dad, iba naman si Bea. Tumikim lang din ang ama niya. Matigas pa din ang mukha nito. Nanlamig lang lalo ang katawan ko. Lalo lang lumiit ang tingin ko sa sarili kaya bamulong na ako kay Dave. Punta muna akong banyo. Okay, tango niya. Bumitaw na din siya sa pagkakahawak sa akin. Excuse me. Tumalikod na ako. Hindi ko nga may hakbang ng maayos ang mga paa ko ngayon. I know they're all staring behind me.
I don't even understand why Dave claimed me as his girlfriend. If he need me for a cover then that's fine. I have no problem with that. Pero iba rin naman pala. Alam ko naman na hindi kailanman ako babagay sa kanya. Kainis lang din talaga. Honestly, I don't want to go to the ladies' room, because at this moment I want to go home. Gusto ko nang umuwi. Tutal tapos na naman at puro chismisan na ang nagaganap dito. Lumabas na ako. Magpapalampas sana ako kina Bobita at Silo, pero hindi na. Ayaw kong makita ulit si Dave. Magbabago lang din ang isip ko. He can do magic in my system and I lose control. Ewan ko ba, pero nakakalimutan ko ang lahat pagdating sa kanya. Bea, napalingon ako nang may tumawag sa akin. Si Jazz. Ang manloloko pa. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin. Hindi ko na siya pinansin at patuloy lang din ako sa lakad, hanggang sa makalabas ako sa building. Hinawakan ko pa ang mahaba kong damit, ayaw ko kasing madumihan ito. Nagtaka ding nakatingin sa akin ang tatlong security na nasa gilid. Ngumiti lang ako. May available bang taxi? Tanong ko sa isa sa kanila. Taxi, ma'am. Teka lang, tatawag ako ma'am. Salamat. Pumasok lang din siya sa loob at nahinto na ako. Bea, si Jazz. Bea, can we talk? Sabay hawak niya sa braso ko. Ano ba, Jazz? Lumayo ka nga, sabay tulak ko sa katawan niya. Purong galit ang nararamdaman ko ngayon sa kanya. Wala na atang natirang pa sa puso ko kung di galit na. Humakbang siyang palapit sa akin at hinawakan ang palapulsuhan ko. Alam kong mahal mo pa ako, Bea. You can't get me out that way too easily in your heart. What? Sabay bawi ko sa kamay ko. Bumitaw din agad siya. Wala na, Jazz. Wala nang natira. At pwede ba matagal na tayong tapos? Get away from me. Tinulak ko ulit siya. Lapit kasi ng lapit at mahilig manghawak ng kamay ko. Nakakainis na. Bea, I still love you. Ikaw pa rin dito. Yumigting ang tainga ko sa sobrang galit sa kanya. Kaya nasample ko na siya nang wala sa oras. At ngayon pa, you're a two-timer, stupid jerk. Womanizer. Go to hell. And FYI, wala na akong nararamdaman sa'yo. Matagal nang namatay ito. Tumalikod na ako at hahakbang na sana palayo, nang makita ko ang kabuuan ang mukha niya. He's just standing a few meters away from me. He just stood there and looked at me. Matigas ang tindig niya at dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Nahinto na ako. Dave, humakbang na ako palapit sa kanya, hanggang sa niyakap ko na siya. Dave, are you okay? Sabay haplos niya sa likod ko. Sinubsob ko na ang mukha ko sa dibdib niya. Nakakahiya mang aminin pero mainit ang pakiramdam ko sa kanya. Ang pakiramdam na kaya kong kalimutan ang sakit na ginawa ni Jazz sa akin. At ang pakiramdam ng bagong pagmamahal sa puso ko. Goodness, Bea, nabaliw na siguro ako. Tell me, Bea, sino ba ang mahal mo? 2 taon tayo, Bea, si Jasper sa likod ko. At talagang hindi pa siya natapos. Napatingala ako kay Dave, na ngayon ay galit na nakatitig kay Jazz. Napatiimbagang pa siya. Mariin ko lang siyang pinagmamasdan at hindi pa ako kumalas ng yakap sa kanya. I'll be lying if I say I'm not attracted on him, because I'm way beyond under his spell. Natahimik siya at tinitigan lang din ako, ilang segundo ko ring tinitigan ang mga mata niya. And he's waiting. He's waiting for me to say it. He's this person who enters my life out of nowhere, and suddenly he means the world to me. Nakahawak pa din siya sa baywang ko at nakaharap na nakatingala ako sa kanya. I didn't look at Jazz behind me. I don't need to, dahil kay Dave ako nakatitig ngayon. Oo, 2 taon tayo, Jazz. Pero nawala lang din ang pagmamahal ko sa'yo. Wala nang natira. Sabihin mo man na imposibleng magmahal ang puso, pero mahal ko si Dave, mahal ko siya, mahal kita. Napatiimbagang siya habang seryosong nakatitig sa akin. This is way awkward for me, because I was the one who first confessed my feelings for him. Nakakahiya. Gumuhit ang ngiti sa labi niya at mas humigpit ang hawak niya sa katawan ko. Embrace yourself, Bea. From now on you can't run away from me. Kinilabutan man ako sa sinabi niya ay nakikita ko naman, ang totoong damdamin sa mga mata nito.
His stares alone is comforting and it's telling me a security of lovely feelings. Hindi mo makukuha si Bea sa akin. Marahas lang na hinablot ni Jazz ang katawan ko sa kanya, at nagpakawala ng suntok kay Dave. Pero hindi ito tumama sa mukha niya, dahil agad na umilag siya. Jazz, stop it. Matigas lang na hinawakan ni Dave ang leeg niya. Talong-talo na si Jazz. He was about to punch him in the face but his bodyguards came in and dragged. Just down in the ground, inayos lang din ni Dave ang sarili at lumapit sa akin. Take that shit out away from here. Utos ni Dave sa mga bodyguards niya. Kinabahan tuloy akong nakatingin kay Jazz ngayon. Nagpalipat-lipat pa ang tingin ko kay Dave at sa kanya. Hanggang sa hinawakan na niya ang kamay ko. It's okay, darling. I'm not gonna kill him. Not unless you want me to, ngiti niya. Dave, iling ko. Bumuntong hininga na siya, at mariin lang na hinaplos ang likod ko. I know. Inihagis niya ang susi sa isa sa mga bodyguards niya. Get the car, Glenn. Umalis naman agad ito. Nakalayo na ang iilang security guards na bitbit si Jazz. Hindi naman nila sinaktan at tinali lang ang mga kamay niya sa likod. Lumapit ang isang formal na personal security niya at may binulong siya. Tumango lang din ito sa kanya at umalis na. Maya't maya'y dumating ang sasakyan ni Dave at huminto ito sa harapan namin. Binuksan niya ang pinto at pinapasok ako. Umikot na din siya at pumasok sa driver's seat. I'll take you with me. Pinaandar na niya ang sasakyan at tumango na ako. I had an exhausted night already. Nakakapagod ang gabing ito dahil sa dami ng nangyari. Mariin ko lang siyang tinitigan habang tahimik na nagmamaneho. After all, he got me and lifted me up from the grave of sadness. Bukas ko na lang iisipin ang ibang bagay, huwag na muna ngayon, dahil gusto kong sulitin ang gabing ito na kasama siya.